Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 8 ka opisyal sa DPWH Davao Occidental District Engineering Office nga gikasuhan kalabot Ghost Flood Control Project mi-surrender sa NBI. Coffee shop sa General Santos City gisulod og kawatan. Kapin 16,000 pesos cash ug gadget natangag sa sospek. Pagpangawat nakuhaan sa CCTV. 7 anyos nga batang lalaki natalang pinakabatang kaso nga dunay HIV sa South Cotabato. Kabanay sa gipatay nga si Barangay 3 de Mayo Digos City Kapitan Oscar Bucol Jr. padayong naghulat og hustisya. Petsa sa lubong, i-anunsyo ugma. Preso sa Sibuyas, Bombay sa Davao City, posibleng musaka karong Kapaskuhan. Og siyam ka grupo gikan sa nagkadayang tulungaan sa Cagayan de Oro City. Nagpakitang gilas atol sa marching band competition subay sa Pasko de Oro 2025. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gawas kang Sara Diskaya, mi-surrender na sa NBI Sembro ang 8 ka mga opisyal sa DPWH Davao Occidental District Engineering Office nga nalambigit sa matud pa Ghost Flood Control Project sa probinsya. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nakaroon sa kustodiya sa NBI Sembro ang 8 ka mga DPWH Davao Occidental District Engineering Office officials. Human sila nga voluntaryo nga may surrender. Nalambigit matud pa ang maong mga opisyal sa giingong 96.5 million pesos nga nadiskubreng Ghost Flood Control Project sa Barangay Kulaman dito sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sa opisina sa NBI gikustodiya ang kontratistang si Sara Diskaya. Mi-surrender siya sa NBI una pa man ang pagpagula sa korte sa iyang warrant of arrest alang sa kasong malversation o graft. Duna kinikalabutan sa 96.5 million pesos nga Ghost Flood Control Project sa Barangay Kulaman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental nga proyekto sa iyang kumpanyang St. Timothy Construction Corporation. Pero sumala siyang spokesperson ang pag-surrender dili pag-angkon sa mga aligasyong gibato kang Diskaya. Hindi naman po admission of guilt kasi korte lang po ang magtatakda talaga ng guilt ng isang akusado o respondent sa isang kaso po. Sumuko po siya dahil alam niya na malinis ang kanyang konsensya at kaya niyang harapin ang anumang legal na proseso patungkol dito sa kasong isinampas sa kanila dito sa Digos sa RTC po. Gibarugan sa kampo ni Diskaya nga walay ghost project pagpamatuod matud pa niini ang mga litrato nga ilang gibutang sa gisumeteng counter affidavit. Project na yan, tapos po yan. Actually, nakuha yan ng St. Timothy noong year 2022 pa. Opo. Okay, nagkaroon po ng construction agad. Ang problema po, nagkaroon ng mga pagbaharin doon sa mga lugar na yon. Nasira, ni-repair, nasalanta na naman ng bagyo, nasira, ni-repair ulit. Last month, nakumpleto na po yan, sir. Opo. Nakumpleto na po yan base po sa mga dokumentong ibinigay ng mga public respondents coming from DPWH Davao Occidental. Gawas kang Diskaya, mi-surrender na sab ang 8 pa ka mga opisyal sa DPWH Davao Occidental District Engineering Office sa NBI Southeastern Mindanao Regional Office o NBI Sembro sa Davao City. Dugang sa NBI, nagsumite og letters of voluntary surrender ang 8 ug mipailawom sa kustodiya sa NBI aron atubangon ang legal nga proseso. Mi-surrender na sab sa Pasay City Police ang pag-umangkon ni Diskaya nga si Maria Roma Angeline Remando nga usa sa mga opisyal sa construction company ni Diskaya. Sara, nakatakdang i-commit sa korte ang mga ni-surrender ng mga opisyal o galing magpagula na arrest warrant ang Malita RTC kung asa gibalhin dito no ang pagpasang atong kaso gikan sa Digos RTC. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City.
Efren. Salamat, Sara. Sa pool sa CCTV ang pagpangawat sa usa ka coffee shop sa General Santos City. Kapin 16,000 pesos nga kantidad sa kwarta o gadget natangag sa kawatan. Ani ang report exclusive. Sa CCTV, makita ang pagsulod ni ining usa ka lalaki nga nakakalo sa usa ka coffee shop sa Barangay Lagaw, General Santos City pasado alas 4 sa kadlawon adlawng Miyerkules. Hinay-hinay kining naniid hangtod nga nabantayan ni ini ang CCTV. Gilayon ni ining gikuha ang towel sa iyang abaga o gitabon sa iyang nawong samtang nag-anam-anam og duol banda sa cashier section. Taod-taod, gipasiga ni ini ang iyang lighter aron makita ang gikahimutangan sa cash box o gipangtanggal ang mga nakapatong ni ini. Hangtod nga iya kining gialsa, lakip na ang tablet nga anaa sa kilid ni ini dayon migawas. Apan taod-taod, mibalik kini sa mong cashier section ug nakuhaan pa sa CCTV nga gipang ablihan ni ini ang mga kurtina sa may drawer banda samtang gamit ang suga sa iyang lighter. Sa pagiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao sa tag-iya sa coffee shop, mobalor sa halos 7,000 pesos nga cash sa cash box ug halos 5,000 pesos cash sab ang giandam nga panukli ang natangag sa suspect. Mobalor sab sa halos 4,000 pesos ang kantidad sa tablet nga gadget ang nakawat. Ang kawatan, misulod matud pa sa nakasirado nga temporary gate at tubangan sa mong coffee shop. Giguba matud pa ni ini ang lock. Matud sa tag-iya, gikan sila sa usa ka Christmas party diyang naitabo ang insidente. Galing kami ng Christmas party ng other team doon sa kabila na negosyo. Tapos pag kinaumagahan, tinawagan ako ng staff na para i-check saan yung susi. Yun, napansin niya, wala ng tablet, wala na yung cash box, magulo na yung doon sa drawer kasi nga naghahanap pa ng mananakaw. Gireport na sa tag-iya ngadto sa Police Station 3 ang insidente. Gilaumang magpaigayon og investigasyon ng PNP aron madakpan ang suspect. Doble ingat talaga, double lock kung attend kayo ng mga party or iiwanan yung mga establishment nyo or bahay nyo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Nagahulat na lang matud pa ang Department of Interior and Local Government kon DILG Region 11 ug tubag gikan sa ilang central office labot sa acting capacity nila Davao City Acting Mayor Baste Duterte ug Acting Vice Mayor Rigo Duterte II. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Nagpabilin gihapon sa acting capacity sila Davao City Acting Mayor Baste Duterte ug Acting Vice Mayor Rigo Duterte. Kinihuman wala nakapanumpa sa elected mayor ug kanhi Presidente Rodrigo Duterte sanglit anaa pa siya sa The Hague. Niadtong June 30, gitudlo sa DILG si elected Vice Mayor Baste nga mao'y mohimo sa mga katungdanan sa usa ka mayor ubos sa Local Government Code. Samtang gitudlo sab si elected City Councilor Rigo nga mao'y mahimong acting Vice Mayor subay sa Law of Succession sanglit siya ang nakakuha sa pinakataas nga boto sa eleksyon. Sumala ni Acting Vice Mayor Rigo, wala pa sila nadawat nga abiso gikan sa DILG kung sila nagayon ang mulingkod isip mayor o vice-mayor sa Davao City. So far, wala pa man po, ma'am. Wala pa man po. Una na gisulti sa DILG 11 nga nag-inquire na sila sa DILG Central Office labot sa maong sitwasyon. Apa nagulat pa sab sila og tubag. We're still waiting pa pod kung untang ang ilang nahimong stand. As far as we know, nag-inquire sad sila karon sa Comelec and probably nagulat pa sad sila kung unsa ang mahimong point of view ni Comelec before we can also provide our comments. Samtang dugang ni Acting VM Rigo anaa sa maayong kahimtang si FPRRD. Dawat sab sa ilang pamilya ang nahimong desisyon sa ICC labot sa pagbasura sa hangyo nga interim release. Itong last hearing ni unsa kung ginasulti sa mga tao, sige lang, ampo lang ta. Ginarespeto gyapon na mo ang desisyon sa ICC o ang mga abogado ni Lolo na po, ni Mayor Rudy na naman po na yun. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Usa ka 7 anyos nga batang lalaki ang nataptan sa sakit nga HIV sa South Cotabato. Kini sumala sa Integrated Provincial Health Office.
Usa kampanya batok HIV mas gipahugtan gikan sa barangay level. Ani ang report. In terms of Gibutiyag sa South Cotabato Integrated Provincial Health Office nga nakatala ang probinsya og pinakabatang pasyente nga dunay kaso sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Sa 142 ka bag-ong kaso nga natala gikan January hangtod September ning tuiga, usa dinhi ang usa ka 7 anyos nga batang lalaki. the youngest that we have is amotong na base sa data nato is 7-year-old as the young age. Gidudahan nga posibleng biktima ang bata og sexual abuse, sanglit ang inahan niini nagnegatibo sa mga paunang HIV testing. Hindi pa naman gid ma-specify directly if it's tawag sila sexually abused ang client or may arabas ang iba nga factors. Ang mother is we tested or we screened already non-reactive or negative siya in terms of testing because we cover already the 2 testing. Sulod sa pipila ka tuig, nakatala ang probinsya og 1,783 ka patients living with HIV. Busa padayon ang kampanya sa buhatan aron batukan ang sakit. Gani buot nining pahugtan ang kampanya gikan sa barangay level. We don't wait na maglala, no? HIV is everyone's responsibility and we need also a strong support from the barangay level up to the national level. We will enhance barangay strong support, especially establishing barangay local AIDS response through their local council, and then ang aton nga mga munisipyo to fully establish the program. Giawag sa buhatan ilabi na kadtong mga sexually active nga magpatest sa mga HIV testing facilities sa probinsya aron makahibalo sa kondisyon sa ilang panglawas ug libreng mahatagan og tambal. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gibarugan sa General Santos City Police nga subay gihapon sa operation protocols ang gihimo sa kapulisan atol sa pagresponde niini sa nahitabong carnapping sa General Santos City taliwala sa nagkadiyang reaksyon sa mga netizen sa di daw maayong pagresponde sa insidente. Samtang ang sospek nakatagdang ipaubos sa mental health examination aron masuta kung anaa ba kini sa maayong panghunahuna. Ani ang report. Gibukbuk og bato og armas ang salamin niining sakyanan sa mga pulis nga miresponde diyang naharang kining gikarnap nga sakyanan sa barangay Fatima sa General Santos City niadtong Biyernes. Kini aron madakpan ang sospek nga nagdrive sa maong sakyanan. Apan miani og nagkalain-laing reaksyon sa social media ang paagi sa kapulisan sa pag-aresto sa maong sospek. Apan gibarugan sa General Santos City Police nga ang maong panghitabo subay gihapon sa operation protocol sa kapulisan. Kaya ang inyong nakita kadto raman nga video kadto nga part. Pero arrestasyon nga naningkamot yun natong kapulisan. Sumala sa kapulisan, gibanggaan sab sa sospek ang sakyanan sa mga responding operatiba. Pag-responde sa Army P12, kinatong giblakan, gibanggaan ang ilang sakyanan, giatrasan. Daghan ang gater ato nga naligsan niya, mo to na damage sa maayo sakyanan. Kaya itong dili na gid siya mohunong, nabanggaan ang atong sakyanan dito. Mo to nga panikamutan nga punong na gyud kay kaysa maka-damage pa og ubang sakyanan, makabangga, instinct yapon nga to save lives and property. Atol sa operasyon, gilayon sab nadakpan ang sospek. Sa pakiginabi sa GMA Regional TV1 Mindanao kaniya, nasayran nga pintor kini nga kanhi empleyado sa iyang amo nga iyang gikawatan og sakyanan. Daw wala sab kini nagmahay og giangko niini nga gikarnap niya ang maong sakyanan tungod. Gisabot na namin nako to kay mo na ingon nga ang taong bastos, nagi atong padulngan. Kumbaga, nagisilot ang Ginoo. Sumala sa kapulisan, base sa saysay sa kanhi amo, gitanggal matud pa ang sospek gumikan sa gituoang drug addiction. Ginasulayan pa nga makuha og pahayag ang kanhi amo sa sospek. Samtang, gitubag sa sospek kung nganong wala dayon kini mikanaog sa mong sakyanan, diyang na-corner na sa kapulisan. May manang di ata sa sulod, kaya aron mo testingan na to ang sakyanan, magligon ba? Di man ligon, kabuk. Matod sa kapulisan, nakatakdang susiyon matud pa sa medical expert kung anaa sa mayong panghunahuna ang maong sospek. Sa court, no, ay pamedical man na siya. Kung naba siya history, naba siya lucid interval. Gikasuhan na og carnapping and reckless imprudence resulting in damage to property ang maong sospek. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao.
Halos katunga ang giubo sa presyo sa imported nga sibuyas Bombay sa Bangkirhan Public Market sa Davao City itandi sa miaging semana. Apan posible gihapon kining musaka karong Kapaskuhan. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sumala sa DA nga samtang nakaduol ang Pasko, nagkataas pod ang demand ug ubos pod kaayo ang supply mao nang expected nga musaka ang presyo. Samtang doon na po din ginakonsidera, una sila makapahamtang og maximum suggested retail price sa onion o sa Bombay. Kana human nga nagpahamtang og MSRP sa mga Bombay ang DA didto sa National Capital Region. Atong sayro na report. 120 pesos per kilo ang baligya ni Flor sa Bombay din sa Bangkiruhan Farmers Market Center sa Davao City. Imported kini gikan India. Kining dagko gikan China. Susama sab ang presyo matag kilo. Mas barato daw ang baligya karon sa ilahang ginakumprahan sa Banggoy itandi sa nakalabayng semana nga miabot og 240 pesos to 250 pesos per kilo. Baba siya na siya sa 120 lang. 125 dili parehas ang kuan baligya tanan. Kay kani siya bigla lang manusay mabigla na siya mutaas. Karon ato may nagpalit. Wala may abiso sa mga mutaas na ugma or what. Sumala sa DA Region 11 ang pagsaka sa presyo sa Bombay sa miaging semana tungod sa pipila ka rason. Naay pagsibog atong presyo sa atong red onion, ma'am, tungod sa katong recent nga typhoon gani nga naapektuhan ang Nueva Ecija. Muna siya ang atong onion capital sa Philippines and extensive ug severe ang damages sa agri-crops na during Typhoon Uwan last November. And also, ma'am, tungod adtong kuan kanang ongoing atong rehabilitation sa San Juanico Bridge kana ka-affect po sa transportation ko sa atong agriculture commodity. Gilauman sab daw ang pagsaka sa presyo sa Bombay ug ubang nag-unang palaliton samtang nagkaduol ang Pasko tungod sa pagsaka sa demand ug apektado sab ang supply. Sa National Capital Region, nagpatuman na ang Department of Agriculture og maximum suggested retail price nga 150 pesos per kilo gikan sa 120 pesos per kilo. Kay misaka daw ang presyo sa mga ginakuha ang nasud sama sa China, Holland ug India. Kung taas na gid kaayo, reasonable na gid ang presyo niya, ang mga consumers affected sila, pwede nato na i-suggest na siya sa committee. Gipasabot sab sa DA kung nganong dili parehas ang presyo sa Bombay sa lain-laing lugar sa rehiyon. Kaya ato ang mga warehouse, ma'am, natin sa Davao, so siyempre ma-incur mo ko siya og kanang logistic cost no from Davao to the province. Sara nagpahimangno usab no ang Department of Agriculture Region 11 ngadto sa publiko nga kung doon na sila nakita nga sa tan-aw nila nagpasulabi sa presyo ang mga vendors, pwede sila nga moadto sa ilang buhatan aron ilahang maimbestigahan. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Padayong gipaabot sa nahibiling pamilya ni Aning Barangay 3 de Mayo, Digos City Kapitan Oscar Bucol Jr. ang gisaad ni ining sa mga otoridad kanila nga hustisya alang sa gipatay nga kapitan. Ugma adlaw ang ika-35 na unta nga birthday sa kapitan. Iyatol sab sa pamilya ugma nga ipaibalo ang detalye sa lubong ni ini. Ani ang report ni Argil, relator. Padayong nagbangutan ang nahibiling pamilya ni anhing Barangay 3 de Mayo, Digos City Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. 16 ka adlaw na human siya gipusil patay samtang nag-livestream sa iyang social media account. Padayong gihaya ang patayng lawas ni Kapitan Dodong. Padayon sab nga naghulat ang iyang pamilya sa komprehensibo nga resulta sa investigasyon sa kapulisan. Okay kayo ang among RD. 100% maayo kayo ang among RD. Apan diri sa ubos, medyo nagbalik-balik lang. Wala pa ko'y nakita nga maayong resulta. Unta, tagaan pa niya o glawm. Salig man gyapon mi sa kapulisan, pero palawman lang gyapon nila. Kung dili kaya, ilisdan. Dismayado ang amahan ni Kap Dodong sa kalangay sa investigasyon. O ordinaryong tao lang ang nagpaluyo ani,
dili tingin idugay. May tuo mo sir nga dakpaod yung ipaluyuan babo. Siyempre, kaya nagbalik-balik lang. Mga lang kong pasensya. Bismayado yun. Ugmang adlaw Biyernes sa Ulugon Unta ang ika-35 nga adlaw na tawhan ni Kap Dudong. Ugma sab nakatakdang i-anunsyo sa pamilya ang detalye sa lubong niini. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makakuha og update sa investigasyon gikan sa gimugna nga Special Investigation Task Group kon SITG sa Davao del Sur Police Provincial Office. Apan wala pa miatubang ang spokesperson sa SITG. Padayon ang pag-abot sa mga taga-suporta ni Kap Dudong aron ipaabot ang ilang pahasubo. Dili kayo dinhay kalimtan ang maayong serbisyo ni Kap Dudong. Willing na gid siya heart nga mutabang. Walay pili. Mulutaw naman gid gihapon na sir way mo. Ang Ginoo na lang jud sir. Hostesya rang jud sir. Sa iyahang pagkatao, sa iyahang pagkabuutan dili niya disturb nga mag-inana siya. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Samdan ang 63 anyos nga babae human kini giatake og buaya sa comfort room sa iyang mismong panimalay sa Panglima Sugala, Tawi-Tawi. Nakahiagom og dagkong samad sa wala nga kamot kining 63 anyos nga babae human giatake og buaya sa ilang panimalay sa sitio Patong-Patong, Barangay Caraha, Panglima Sugala, Tawi-Tawi, Miyerkules sa gabi. Gilayon kining gidala sa ospital sa iyang kabanay kauban ang mga rescue nga personahe sa Marine Battalion Landing Team 12. Matod sa MDRRMO Panglima Sugala, Igor kuno migamit og comfort room ang maong biktima sa iyang stilt house diyang giatake og buaya nga daling misibat. Naibawan nga high tide kuno niya tungtungura diyang naitabo ang insidente. Padayon karon ginapangita sa otoridad ang maong buaya. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay ginamonitor ang pag-asa nga pagdaot sa panahon sa nasod apan magdala og mga pag-ulan ang duha ka weather systems. Sa karon walay low pressure area o bagyo sa sulod ug gawa sa Philippine Area of Responsibility apan posible gihapon ang mga pag-ulan dala sa amihan, shear line ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Soc-Sarjan ug Davao Region epekto sa localized thunderstorms. Posible gihapon ang mga kusog nga pag-ulan busa magmabinantayon sa posibleng pagbaha o landslide. Roaring win ang San Beda Red Lions sa Game 1 sa NCAA Season 101 Men's Basketball Finals. Sa first half, 2 puntos lang ang lamang sa Red Lions kontra Letra Knights. Abad mihataw ang Red Lions sa third quarter hangtod sa midaog sa score nga 89-70. Mabalik na kaha sa Red Lions ang Corona sa Mendiola o mubawi ang Knights sa Game 2 alang sa do-or-die championship match. Makita na ang Game 2 sa Sabado, 2 p.m. sa GTV ug Heart of Asia. Lakip sa social media channels sa NCAA ug GMA Sports. Mga kapuso, 14 ka adlaw na lang gyud. Pasko na. Og mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.